Mga kapuso, may ilan na naman depositor ang nabiktima ng ATM skimming. Good morning, Attorney Gabby Concepcion. Buong buo, Siyempre Susan naman. Enriquez. Oo, eto, Attorney, meron bang batas na sumasakop sa mga nagnanakaw ng pera sa ATM? Well, sa ngayon, ang pinakamalapit na siguro ay yung Republic Act 8484, yung Access Devices Regulation Act of 1998. Pero makakatulong lamang to kung mahuhuli ang taong siyang nanggamit ng panloloko para makopya ang ATM card details ninyo para makanakaw ng pera. Ay. Kung mahuli, yun ang malaking question mark kasi mukhang wala pa namang nahuhuli talaga. May kulong ng 6 to 12 years at may pananagutan na magbayad ng doble sa amount na nakuha sa panlolokong to. Oo nga. No. Kung mahuli. Ang dami na nawawalan pero wala nahuhuli, no? Oo. Okay. Sino ba yung dapat managot dito? Well, in case hindi mahuli, di ba? Well, depende sa sitwasyon. Wala kasi nga tayong batas na siyang nagsasabi kung ano bang liabilidad ng bangko o ng cardholder. Of course, ang general rule siguro na magagamit natin kung sino na lamang ang nagkaroon ng pagpapabaya kung meron. Meron din naman kasi mga pagkakataon na hindi naman natin mailalagay ang liabilidad sa kaso ng cardholder at ng bangko dahil meron ang kasalanan lang talaga yung magnanakaw. Kasi nga dahil sa kadami-daming modus ng ATM fraud at meron mga pagkakataon na yung card hindi naman umaalis halimbawa sa bulsa nung cardholder, malalaman na lang niya na may milagro nangyari pag dumating na ang bank statement at wala nang laman ang account niya or madami nang nabawas. Kung minsan naman, meron nakakabit nga ng mga device sa mga ATM, nakokopya ng mga detalye pag pinasok nyo ang card sa ATM machine dahil meron nga daw scanner at yung isa pa, yung merong scanner, kahit na nasa loob niyo yung bag ninyo, yung card ninyo, nakokopya niya ang mga detalye. So, lahat ng information na yan, halos lahat kasi sa ngayon, nasa likod ng card dun sa magnetic strip. Kaya nga nagkaroon na ng utos ang BSP sa mga bangko, dapat mag-migrate na at lumipat na mula dun sa ginagamit na magnetic strip sa likod ng card na may microchip na mahirap gayahin. Pero of course, in the end, tayo mga consumer ang magbabayad nito kasi yung mahal yung paggamit ng microchip. At kailangan palitan ng lahat ng mga card and maybe yung mga makina. In the end, tayo din naman ang mananagot. So, yung sa ngayon, yung nangyayari, may nawawalan ng pera, walang nahuhuli. Walang nahuhuli. And of course, sasabihin ng bangko, hindi naman talaga namin kasalanan. Pero, meron naman mga bangko na mas madaling kausap. Once na-inform nyo na may nangyari at mukha namang hindi naman kayo manloloko, mag-iimbestiga sila ng konti at ire-refund ang inyong account. Meron din naman na hindi nagre-refund kasi nga sinasabi nila, wala naman silang kasalanan kaya sorry na lang, wala din naman silang magagawa at wala silang gagawin. Ano maaari gawin ng mga ATM cardholders kung nawalan ka tapos hindi ire-refund ng bangko ba? Well, yun na nga. Pero of course, sasabihin natin kung meron bang pagpapabaya. Kasi kung minsan naman, parang naman nakabitan ng scanner yan. Oo nga, diba? correct. So, depende nga sa sitwasyon. Kaya ang magagawa na lang po natin habang hindi pa natin, diba? Avoidance is the best defense. Iwasan po natin. So, mag-check po ng mga account balance ninyo. Actually, kung pwede, huwag niyong masyadong dalasan yung paggamit ng card. Kasi mas mahirap i-trace kung napakadaming pagtangkal, madaming transaction. Kung may hinala kayo na nabiktima na kayo, mag-report ka agad sa bangko at pag gumamit kayo ng hotline, siguraduhin yung kunin ang pangalan ng kausap ninyo, pati na rin ang date at oras ng inyong tawag. Kasi, kuminsan ang pinagko-contest nila, baka naman ikaw naging pabaya kasi hindi mo rin report ka agad. Kaya nagkaroon pa ng pagkakataon para magtanggal pa ng pera. At para ma-prove ninyo na may nakausap kayo at na-inform nyo na yung bangko, kunin nyo yung kailan, saan, at sino yung call center agent. Nakausap mo. Malamang call center agent. Nakausap ninyo. Para at least, di ba, kung magreklamo ka, alam mo kung paano mo i-report. Confident ka. Hindi yung, sino bang kasama nyo? Di uutal-utal ka doon. And of course, pag gumamit po ng ATM, pag may umaali-aligid sa tabi ninyo, di ba, dapat maging praning. Di ba, intayin yung umalis, o paalisin ninyo, takban pag nag-enter ng PIN. Lalo na pag kayo pinunta mong diba? Kung hindi, kayo naman ang naging pabaya kung hindi kayo nag-ingat ng gusto. Lalo na yung mga ATM na nasa medyo ilang na lugar, medyo mas maingat kayo dapat dyan. Dapat maingat, di na bali yung tawagin kayong masungit o praning. Pero safe naman ang pera ninyo. Better safe than sorry. Than sorry. Okay. Susan Enriquez. Yes, maraming salamat. Attorney Gabby Concepcion.